Kahapon nga pala mga mare ay tumawid na naman kami ng aking buyok dahil may sadya nga kami sa Kalamba. Naimbitahan kasi ako sa isang malaking event dito sa Talim Island at kinuha nga akong isang hurado. Uy, aba, ibang level na Diyos ko day. Biruin mo ay nangingisda lamang kami ng aking buyok sa lawa tapos ngayon ay isang hurado na loko rin na ba? Dito nga ang punta namin sa Peerless Fashion, Calamba, Laguna mga mare at i-sponsoran nga nila ako ng damit. Ayan nga si Boss JM ang may-ari ng Peerless Fashion at kung naghahanap nga kayo ng mga bonggang gown ay pwede nyo silang kontakin through their page. Marami nga kayong mapipili dito, meron pang babae, meron pang lalaki at talaga namang kabog ang mga design. Sabi ko nga kapag nag-GS na ang aking anak ay dito ko nga siya ikukuha ng mga gown. Wala nga dito sa isang pwesto ang nagustuhan ko kaya naman lumipat na kami sa isa pa niyang pwesto. Diyos ko mga mare, kayo na lang talaga ang mananawa sa pagpili ng mga gown. Naghahanap nga ako ng modern Pilipiniana dahil ito nga daw ang kailangang isuot sa paghuhurado. Yung simpleng modern Pilipiniana lang sana ang hinahanap ko kaso yung iba nga ay nabenta na at yung iba naman ay hindi kasya sa akin. Diyos ko day. Paano ba naman ang mga gown na ito ay sinusuot talaga ng mga model at ang liliit nga ng kanilang mga baywang? Piling ko nga mga mare, isa na akong model ngayon. Charis! Sa talang buhay ko nga ay hindi ko akalain na makakapagsuot pala ako ng ganitong mga gowns kung kailang tumanda na nga ako. Eto na nga mga mare, namimili na nga ako ng isusuot ko at kung ano ang babagay sa akin. Nasa likod ko nga lang ang aking buyok dyan mga mare at ang sabi nga niya ay parang nga daw akong si Miss Thailand. Char. Sa totoo lang talaga mga mare, hindi ko talaga alam kung anong pipiliin ko dahil lahat nga ay maganda. Pero syempre mas pipiliin pa rin natin kung saan tayo mas komportableng isuotan Nagdadalawang isip pa nga ako kung ito o kung yung una kong sinukat ang pipiliin ko dahil parehas kong ang gusto. Yung simple lang talaga sana ang pipiliin ko kaso wala nga magkasya sa akin dito mga mare dahil ang liliit nga ng kanilang mga baywang. So ayun na nga, pagkatapos naman namin makapili ay bigla nga kaming nagutom kaya dumaan nga muna kami dito sa kainan. Pagkatapos naman namin kumain at mabusog ay naisipan nga muna naming dumaan dito sa bahay ni Rizal dahil Rizal Day nga kinabukasan. Ito ang bahay ni Rizal ay nadadaan-daanan lamang namin kapag kami ay papunta dito sa Kalamba at ngayon lang talaga ako nakapasok dito. At dahil kahapon nga namin to na-shoot mga mare ay syempre ngayon nga ang Rizal Day kaya naman marami nga kami nakasabay na pumasyal dito sa bahay ni Rizal. Pagkapasok pa nga lang namin dito sa bahay ni Rizal mga mare, humanga talaga ako dahil sa mga gamit ni Rizal na hanggang ngayon ay nandito pa rin kahit na ilang taon na ang nakalilipas. Nakalagay nga rin dito ang talaang kanan ng pamilya ni Rizal kung saan nga sila nagsimula at kung ilan nga silang magkakapatid. Hindi ko nga maipaliwanag ang nararamdaman ko nung pumasok ako dito mga mare dahil parang may nararamdaman nga akong kilabot. Nandito nga rin ang mga damit nila nung araw at parang gusto ko nga hiramin at isuot sa pagja-judge. Charis. Ngayon ko nga napatunayan mga mare na mayaman pala talaga si Rizal nung araw dahil bang ganda nga ng kanilang bahay. Hindi nga ako matalino sa history mga mare pero may share nga ako sa inyong kaunting kaalaman tungkol kay Rizal. Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas na nakipaghimagsikan sa mga Espanyol gamit ang kanyang angking talino at husay sa panitikan. Ang tunay nga niyang pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda o mas kilala bilang Jose Rizal. At kabisadong-kabisado nga ito ng aking mga anak. Siya nga ay isinilang noong June 19, 1861 dito sa Calamba, Laguna at 11 nga silang magkakapatid. Siya nga ay pangpito sa kanilang magkakapatid at kinilala nga siya bilang si Pepe. Masasabi nating marangya talaga ang pamumuhay ng pamilya ni Pepe noong panahon na iyon sapagkat ang kanyang ina na si Teodora Alonso Realonda ay edukado at masipag. Dagdag pa na ang kanyang ama naman na si Francisco Mercado ay ang may-ari ng pinakamalaking kalabaw sa lungsod ng Binyan. Tingnan nyo naman mga mare kung gaano kaganda at kalaki ang kanilang bahay. O mga mare, ihanda na ang papel at magkukwis na tayo. Charis! Sa kanya rin pala nagmula ang mga kasabihan na nagpapatibay sa mga kababayan nating mga Pilipino gaya na ang di magmahal sa sariling wika ay daig pa ang hayop at malansang isda. At kabataan ng pag-asa ng bayan. Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit malaya ang bansang Pilipinas sa mga mananakop noong panahon na iyon at dahil sa pagmamahal niya sa ating bansa ay namatay siya sa edad na 35 taong gulang sa Bagong Bayan. Marami nga rin kayong mabibili dito ng mga souvenir dito sa labas ng bahay ni Rizal. At dahil Rizal Day nga ngayon ay baka naman pa-share nitong ating video para mas maraming makapaggunita kay Rizal. So ayun na nga mga mare, pagkatapos nga namin pumasyal sa bahay ni Rizal ay bumalik na rin kami dito sa Aplaya dahil baka kami ay maiwan na ng bangka. At alam nyo ba na si Pepe pala nung araw ay namimiwas din dito sa lawa ng Laguna? Ay kaya naman pala bang lapit ng loob ko sa kanya. Charis! Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.